Kung ikaw po ay yung babae na nag-iisip ngayon kung paano ka magkakaroon kaya ng value sa isang lalaki para papahalagahan ka rin niya, lalo ka ring mamahalin, iperpursue ka din, yung mararamdaman mo yung yakap niya or yung higpit niya, higpit, yung sanang ayaw kanyang mawala sa kanyang buhay. Kahit saglit lang, kumbaga makukuha mo ang kanyang attention, yung kanyang puso, yung lahat-lahat niya. At well, kung ikaw yung babaeng ganyan, itong video na to ay para sa'yo kasi alam ko makakatulong ito. But make sure, panoorin mo hanggang sa last part, or kung hindi ka makahintay, i-forward mo na lang. Okay? Kasi meron akong importante at ito talaga ang pinakadahilan para papahalagaan ka or makikita niya yung value mo or tataas yung value mo sa isang lalaki. Okay? So let's go. Totoo nga ba ang sinasabi ng iba na kapag maganda ka, kapag sexy ka, kapag mapera ka, kapag marami kang kaibigan, is that yung value mo ay mataas? So yun din ang tendency na gagawin mo para lang i-prove mo that merong kang value sa isang lalaki na dapat pahalagahan ka. Look, technically tama yun. Kapag meron kang ang pera, kapag maganda ka, kapag sexy ka, kapag kilala ka, is that meron kang ang value. But it's not totally na tama yon na statement. Why? Kasi kung ikaw yung tao na nabubuhay or gumagawa ng mga bagay to prove na ikaw ay may halaga, then in that part already talo ka na. Because you need to understand ang pinaka-purpose ng value. Dito na may measure actually kung anong meron ka at ano yung gaano kalaki yung naibibigay mo sa ibang tao sa kanya. Yun actually yung measurement ng value mo. Let me give you an example. Sa market, kapag kulang ng supply ng sabihin na natin ng mga feeds. So kung meron kang feeds or meron kang production ng feeds, isusupply mo doon. At kung wala kang ibang kompetensya at ikaw lang nagsusupply doon, maaari mong kontrolin yung presyo ng market, maaari mong kontrolin yung value ng feeds yung naibibigay mo. So, ang tao wala silang magagawa kundi ang kunin yung product mo kasi yun ang kailangan nila. So, kung makikita mo ang value mo sa isang lalaki or sa partner mo, it's about kung paano mo maibigay ang kanyang needs, ang kanyang kailangan, at sa'yo lang niya nakikita ito. Kasi kung meron pang ibang nagbibigay sa kanya ng ganito, what makes you think na ikaw ang kanyang pipiliin? So, I hope na medyo naiintindihan nyo tong point ko about sa value. Kasi napakalaga na maintindihan nyo. And make sure nga, sabi ko, na panoorin nyo hanggang last part. So, itong tatlo na unahin ko na advice sa inyo, kasi yung apat ang pinaka-crucial. Itong tatlo na unahin ko is that magpo-focus muna ako sa generally or para tataas yung value mo sa mga tao around you. Kasi logically speaking, kapag mataas yung value mo sa mga tao around you, definitely also yung value mo towards your partner ay tataas din or mataas. Okay, so number one na may advice ko sa'yo is that you need to be financially stable. So, alam ko marami magdi-disagree sa inyo, mainis man sa akin, but listen to me. Ang pagkakaroon ng value po ay hindi po madaling makuha. Hindi po inborn yan. Pinaghihirapan po ang value. Ang feeds bago magiging feeds is that maraming process, maraming mga ginawa, maraming effort, maraming na input doon para magkaroon ng feeds. Kasi a lot of you ay gustong magkaroon ng value sa partner pero wala namang ginagawa. Ayaw naman mag-pursue. I'm sorry. But let me tell you the truth, kasi ayaw kong magsinungaling sa inyo. Ang magkaroon po ng pera is that napakalaking impact para tataas yung tingin nila sa'yo. Sinasabi ko bang ma-inlove tayo sa money? No. Because me, I love money but I'm not in love with money. I control money. I don't let money control me. Don't get me wrong, kaibigan. Sa totoo lang, kailangan mo talaga ang pera. Kaya ang masasabi ko sa'yo, you need to push.
you need to be wise. Kailangan mong dumiskarte, kailangan mong mag-isip. Huwag ka sana makontento sa isang trabaho mo lang, sa isang job mo lang, na monthly lang sumasahod. You need to look for something na meron kang extra income. Kasi in that way, magkakaroon ka ng sinasabi natin financially stable na buhay. At kung financially stable ka, yung value mo, trust me, papahalagahan ka. Tataas. I-try mo na lang na umuwi sa inyo. Tapos, umalis ka na walang kotse, pag uwi mo, meron ka ng Fortuner, meron ka ng Land Cruiser, meron ka ng sasakyan. Tignan mo yung value mo sa mga tao kahit hindi ka ganun kaganda, napakataas. How much more sa partner mo? Na napipick up nyo ba? Nagigets nyo po ba? So hindi ko kayo hinuhusgahan, ginajudge or dinadown. Actually, ini-encourage ko kayo na mag-push pa, na mag-excel pa, na mag-isip or dumiskarte ng mga bagay, ang may ibang bagay para magkaroon kayo ng extra income. Kasi it will help you and also your relationship with your partner. Okay, so number 2 na may advice ko sa inyo is that to have a position. Ang isang presidente, mataas ang value, ang daming security binabantayan because of position. Kapag umalis yung presidente sa kanyang position bilang presidente, wala na yang value. So, to be honest with you, ang magkaroon ng position, like for example, sa firm, like maging manager ka, maging supervisor ka, or magkaroon ka ng sarili mong business na ikaw mismo ang manager, ikaw mismo ang nagpapatakbo, ikaw mismo yung supervisor, or, you know, merong sumusunod sa'yo, merong tumatawag sa'yo na ma'am or sir, it will help para yung value mo tataas po. I'm sorry, medyo masakit ito, maybe merong mga offend, pero sinasabi ko lang po ang katotohanan, and I never judge you. Actually nga, once again, ini-encourage ko pa kayo na mag-push ng mag-push. Kasi ito ang katotohanan. Practically speaking, kung meron kang pera, meron kang position, yung value mo sa mga tao around you, your family, your relatives, and even your partner ay tataas. Sinasabi ko ba na ito lang ang dahilan? No. Kasi kung kahit meron kang pera, kahit meron kang position, kung wala ka itong number 3, which is humbleness, yung respeto nila sa'yo, yung value mo hindi ganun kataas. Maybe harap-harapan, they honor you, they respect you, pero pagtalikod mo wala. So be humble, kaibigan. Na mas nire-respeto po, mas pinapahalagahan po ang tao na meron na ngang pera, may position, pero down to earth yung humbleness. Napakabait, maintindihan. How much more with your partner? Na kahit meron kang position, meron kang pera, is that hindi mo hinahayaan na mas mataas ka sa kanya. Hindi mo hinahayaan, or hindi yun yung dahilan para mapigilan mo na ma-exercise niya yung kanyang authority as a man. You will see, kaibigan. Kapag naintindihan nyo to, trust me, your value will go. So be humble all the time, no matter kung ano man ang maabot mo sa buhay. Okay, so ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Sa number 4, kasi mag-focus na ako sa relationship nyo, sa partner mo. So if you want na magkaroon ka din ng value sa isang lalaki, sabi ko nga kanina, ang value mo is that na may measure according sa kung anong meron ka na pwede mong ibigay sa partner mo. Kaya po nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, kasi po ang lalaki, para hindi masyadong magyabang or hindi niya makita ang sarili niya na napakataas, is that inalis ni Lord ang mga ibang bagay sa kanyang buhay na kailangan niya ng ibang tao or kailangan niya ng partner, kaya meron ka po. So, lahat po ng lalaki merong kulang sa kanila in order para matrigger yung need nila to find someone to fulfill kung anong meron sa kanila. At yun yung chance mo po, kaibigan. If you want na yung value mo tataas, hanapin mo po kung ano ang kulang sa partner mo, ikaw po ang bubuo, ikaw po ang fulfill nito. Kasi sadly, most of you is that laging emotion yung pinapatakbo nyo sa relationship nyo. Kaya kunting mga nagagawa na lang, iyak ka agad, nasasaktan ka agad. I know you're sensitive, but sometimes you need to use your brain na mag-isip din. Na ano kayang kulang sa kanya? Saan kaya siya nagkulang? Ano kayang pwede kong maibigay, maitulong sa kanya? Kasi kung nakabase ka lang sa feeling, kung feeling mo na
it's not the time, or feeling mo lang na wala ako sa mood na magbigay ng kanyang ganito, is that, of course, susundin mo yung feeling mo. But sometimes, you need to use your brain, also your mind, na not all the time ay correct yung feeling mo, yung mood mo. Kasi pa iba-iba yan eh. Medyo malalim po itong mga sinasabi ko ngayon, but trust me, if maintindihan mo to, it will help a lot. It will help you para yung value mo tataas. So hanapin mo lang kung kulang siya sa aruga nung pinalaki siya, or kurang siya ng aruga sa mga tao sa paligid niya, sa kanyang pamilya, then give it to him. Ibigay mo ng aruga. Kung walang nakikinig sa kanya, ibigay mo yun sa kanya, matuto kang makinig, di ba? So kung yung partner mo ay hilig niya ng sex, then go, as long as hindi siya yung violente, or walang physically abuse, go. Kasi not all the time nasa mood ka, but sabi ko nga, it's not, sometimes hindi po palaging mood, or hindi po palaging emotion or feelings. Sometimes you use your brain. Kasi kung nasa iyo na ang kanyang kailangan, bakit pa siya maghahanap ng iba? Di ba? Bakit pa siya maghahanap ng iba? Kasi minsan sinasabi nyo na, ang lalaki kasi hindi marunong makontento. Nature po ng tao na hindi nakokontento. Pero kung nahanapan nila sa iyo ang kanilang hinahanap-hanap, kahit nature ng tao na hindi mo kontento, mag-i-stay yan sa'yo. Especially kung marunong ka ding i-honor siya, irespeto siya, irespeto yung authority niya na ma-exercise niya over your family, over you. You need to listen to him. You need to be humble. You'll see. Sinasabi ko bang magpakamartir ka? Sinasabi ko ba na magpakatanga ka? No. No. Sabi ko nga, kung ina-abuse ka na, kung niloloko na ka na, or kung hindi pinapalagan yung binibigay mo, then stop. Bakit mo pinipilit or pinipursue or pinagsisiksikan ang love mo? Someone deserve your love. Okay? So, I hope na nakatulong itong video na to. Kasi marami sa inyo ang sobrang baba ng tingin sa sarili. May advice ko lang talaga is that pursue success. Pursue financial freedom. Pursue a position. Not in a way nga na meron kang apakan na iba, na meron kang sasaktan na iba para makuha lang. But learn na i-extend or i-push din yung sarili mo in a point na successful na buhay. Kasi if you want na magkaroon ng value, then kailangan mo din paghirapan. Wala pong easy sa buhay. Okay? So that's it for today's video. Maraming salamat. God bless. Bye.